ituloy yung pagka-OJC Religious Compound. Nasa ika-12 araw na tayo dito at tuloy-tuloy ang nating pagtutok. Bago lamang mga kapartner, katatapos lamang pala itong ginawang paglilibot ng mga kapulisan mula sa PRO 11 dito sa isa sa mga gusali ng KOJC Religious Compound. Nasa halos 100 personal ito, mga kapartner, na andito kanina na mga kapulisan at halos 1 oras yung kanilang paglilibot dito sa loob ng gusali na ito ng KOJC Religious Compound. Kanina, after nung pasok ng ilang pulis, after nung pagsisiyasat nila dito sa loob, ay may panibagong batch or second batch na naman ang gustong pumasok sa loob, dala yung mga radar na gagamitin sana nila sa loob, mga kapartner. Pero hindi ito natuloy dahil yung mga KOJC missionary workers, pati na yung mga lawyers natin napansin na wala silang suot na nameplate, walang nakalagay na nameplate doon sa mga nakacamouflage. Kung meron kayong footage dyan, kanina nag-live tayo mga kapartner, yung 6 na pulis na nakacamouflage, wala yung nakalagay na nameplate doon sa kanilang uniforme. So yan ang naging concern ngayon ng mga taga-KOJC, lalo na ng legal counsel, na tanungin kung bakit wala. So walang naibigay silang sagot doon, kaya hindi na ituloy yung pagpasok ng mga pulis na yun sa loob, no? Dito sa isang gusali nga ng KOJC Religious Compound. Sa ngayon, mga kapartners, kung nakikita ninyo yung ating live feed dyan, wala na yung halos 100 pulis na nandito kanina sa labas ng sa loob ng KOJC Religious Compound, kung saan mga kapartner, after that, after na nalaman, natuklasan natin na walang mga nameplate itong mga pulis, yun nga, ang kanilang pagpasok sa loob ng isa sa mga gusali ng KOJC compound, partner. So ibig sabihin ka, partner Jade, may mga peking police na nakapasok dyan sa compound? Partner, kanina sinubukan nating tanungin yung kanilang abogado dahil may tawang lawyers ngang yung kapulisan nandito kanina. When I was a young boy, my father used to take me to his work. He's a theatre director. I produce films, and while I may not share his devotion to theatre, we do share a love for one thing: watching. When we initially began delivering this product to restaurants, we told them that we believed the return on their investment would be something between 3 and 6 months. We were shocked to find out that the return on investment could be as little as 2 weeks. In fact, in one particular case, Canlis, one of Seattle's oldest and most venerated restaurants, tinanong natin kung bakit walang mga nameplate yung mga police, yung mga naka-camouflage kanina. Hindi tayo sinagot, partner, at hindi rin natin masasabing mga peking police yun. At tatanungin natin mismo siguro yung pamunuan ng PRO 11, bakit walang mga nameplate yun. Hindi natin po pwede rin mag-akusa bakit kung mga peke ba ito na mga police na kanina na nagdala noong mga gamit, yung mga radar na gagamitin sana sa loob. Well, hindi rin nila tayo masisisi kung makapagsalita tayo ng ganun, kasi meron na nga silang mga ipinuslit ng mga nakaraan, di ba? Meron pang batang nakatsinelas, nakabinisa ng uniforme ng polis. Pero doon ako sa report mo na nagbawas. Tama ba yung dinig ko na wala na sa compound yung 100 na polis na namamalagi dyan sa compound? No, partner. Yung 100 pulis na sinasabi ko kanina, yun yung mga pulis andito sa harap, no? Na nagsagawa nga ng search sa loob ng isang gusali. Ito yung SMNX studio, yung sinasabi ko kanina. So habang nasa loob yung ilang pulis, mga 10 ata o higit 10 yung pumasok kanina sa loob ng gusali, andito sa labas yung kanilang mga kasamahan, almost 100 yun na ginilang natin kanina, mga kapartner. Yung mga personahe ng pulis na nandito sa labas. Itong sinasabi na medyo babawas na yung mga kapulisan dito sa loob ng KOJC compound, yan yung sinabi kanina sa press conference ni Attorney Solito Torion, ang legal counsel ng KOJC. Kasi ilang araw na lang bago yung nakatakdang ocular inspection ng mga senador dito sa loob, kaya medyo yun ang napapansin natin ngayon, na medyo nabawas-bawasan
yung bilang ng mga pulis na dito sa loob. May live feed tayo sa kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa loob, no? Habang naririnig mo yung mga makalangit na awitin, yung mga pulis ay nasa tabi lamang, nagpapahinga, at ang iba ay nakahiga, mga kapartner, habang nakikinig dito sa mga makalangit na awitin ng mga KOJC missionary workers. At ng napakagandang, habang tinitingnan, yung dito sa loob mismo ng KOJC Religious Compound, mga kapartner, na matiwasay, walang dahas na makikita, napaka-relaxing yung atmosphere ng mga kapulisan na nandito sa loob ng KOJC Compound. Jade? Go ahead, Troy. For today, ano ba yung mga lugar na inikot ng mga pulis na yon? Yung pinakita kanina na nag-ikot sa studio. Studio lang ba ang kanilang pinuntahan? Oo, so far partner Troy, itong studio, yung nakita natin na yung mga kapulisan ay pumasok at nag-ikot nga dito sa loob, no, ng gusaling ito ng KOJC Religious Compound. At hindi naman ito unang beses, dahil day 12 na tayo at maraming beses na nilang inikot ang buong compound na ito. At hindi nga natin, ang tanong nga natin, hanggang kailan pa sila matatapos dito sa loob ng KOJC Religious Compound, at maging matiwasay, maging mapayapa naman yung mga missionary workers. Lalo't may mga events tayo, nagpapatuloy yan, mga kapartner. Yung request nga ng KOJC Legal Council na kung po pwedeng ang gamitin yung cathedral, dahil di ba may mga events tayo, inaantabayan at hinihintay yung sagot ng kung papaboran tayo ng kapulisan na magamit yan. Pero until now, ay nakapalibot pa rin yung mga kapulisan sa paligid ng KOJC Cathedral, at yung mga pulis sa main entrance, andun pa rin. Sila pa rin yung majority, noon mismo na take over na nila itong main entrance nga ng KOJC compound.